Kamakailan ay lumutang po sa crypto community ang mga pangamba tungkol sa posibilidad na mapalitan or mawala ang halaga ng XRP dahil sa mga bagong blockchain partnerships ng SWIFT. Maraming investors ang nagtatanong kung tapos na ba ang panahon ni XRP. Pero may isang financial coach na kilala sa mundo ng crypto na si Coach JV na nagbigay po ng matatag at makatotohanang opinyon para linawin ang isyong ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating unang tanong dito ay totoo bang tinatanggal ng SWIFT si XRP? Ayan, at ang sabi po rito ay concerns have recently surfaced among cryptocurrency holders following claims that SWIFT's involvement with other blockchain networks could diminish XRP's relevance. Financial educator Coach JV directly responded to these concerns, offering a firm clarification. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Ayon po kay Coach JV, walang katotohanan ang paniniwalang tinatanggal o pinapalitan ng SWIFT sa XRP. Sinabi po niyang mali ang ganitong paniniwala dahil hindi ito nakabase sa tunay na galaw ng global financial system. Ang SWIFT at saka XRP ay may magkaibang tungkulin sa ekonomiya at hindi po sila magkaaway kundi magkaibang bahagi ng isang mas malaking sistema. Kaya sa market impact, ang ganito pong paglilinaw ay nakakatulong para mapawi ang takot ng mga holders, kaya posibleng huminto ang panic selling at magsimulang umangat muli ang tiwala kay XRP. Ngayon ay bakit po ba mali ang paniniwala na mawawala si XRP? Yan ang sabi rito ay rather than dismissing the topic lightly, he focused on providing a reasoned perspective grounded in the long-term fundamentals of Ripple and XRP. His message was aimed at investors who may be reacting emotionally to announcements without understanding the broader infrastructural landscape. Yan, ano po bang ibig sabihin yan? Ipinaliwanag po ni Coach JV na ang mga emosyonal na reaksyon sa mga balita ay kadalasang nagdudulot ng maling desisyon sa trading. Binigyang diin po niya na si XRP ay may matatag na pundasyon sa long-term fundamentals at hindi ito basta-basta mawawala dahil lamang sa bagong announcement ng ibang network. Dapat daw nating intindihin ang mas malaking larawan ng global financial system bago magpanik. Kaya sa market impact, kapag naging kalmado po muli ang market, babalik ang confidence ng mga long-term investors at maaari pong magsimula ang unti-unting pagtaas ng presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang nilinaw ni Coach JV tungkol sa isyong SWIFT versus XRP? Yan, ang sabi naman po rito ay Coach JV began by addressing the central question head-on, whether SWIFT is taking out XRP. His response was definitive, stating that such a belief is fundamentally incorrect. He emphasized that basing financial decisions on isolated announcements or speculation can be damaging. Yan, ibig pong sabihin ay diretso daw pong sinabi ni Coach JV na walang basehan ang ideyang tinatanggal ng SWIFT sa XRP. Ayon sa kanya, masama po ang epekto ng paggawa ng financial decisions batay sa mga haka-haka o headline lamang. Ang tunay po na pagbabago sa ekonomiya ay hindi nagmumula sa isang kumpanya kundi sa koneksyon ng maraming teknolohiya. Sa market impact, dahil po sa pahayag na ito, nabawasan ang takot ng mga retail traders at posibleng magbunga po ito ng mas stable na presyo na XRP sa short term. Ngayon ay paano naman po nagbabago ang financial system ngayon? Sabi po rito ay according to him, the financial system is currently transitioning into a new era that is not governed by a single winner, but rather by increased competition and interoperability. Ano nga bang ibig sabihin yan?
Ayon po kay Coach JV, pumapasok na ang global financial system sa bagong panahon kung saan walang iisang panalo. Salip magkakaroon ng mas matinding kompetisyon at koneksyon sa pagitan po ng iba't ibang teknolohiya. Ang ibig pong sabihin nito, kahit umangat po ang SWIFT, hindi ibig sabihin na mawawala sa XRP. Pareho po silang may puwang sa bagong digital economy. Kaya sa market impact, ang ganito pong pananaw ay patatag ng sentiment sa market dahil ipinapakita nitong may espasyo para sa parehong centralized at saka decentralized system. Ano naman po ang sinasabi ng mga opisyal sa US tungkol dito? Sabi po rito ay he referred to recent public commentary from US financial officials discussing collaboration between the public and private sectors, underlining that innovation is entering a stage where multiple technologies will coexist. Yan, tinukoy daw po ni Coach JV ang mga pahayag ng ilang opisyal sa US na nagsasabing papasok na tayo sa panahon ng collaboration sa pagitan po ng public at saka private sectors. Ibig pong sabihin yan ay ang mga lumang sistema tulad po ng SWIFT at mga bagong solusyon tulad ng XRP ay posible pong magsama sa iisang ecosystem. Hindi na ito labanan kundi pagtutulungan ng innovation at saka tradisyon. Sa market impact, kapag mas maraming bansa ang tumanggap ng ganitong pananaw, lalakas po ang demand para sa mga token na may aktwal na gamit tulad ni XRP. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ni Coach JV na healthy ang kompetisyon? Ayan, at ito po ang sabi rito. Coach JV underscored his belief that competition is healthy for the industry. As someone who owns multiple companies, he stated that competition empowers consumers to make informed choices. Yan, naniniwala daw po si Coach JV na ang kompetisyon ay mabuti para sa industriya dahil nagbibigay ito ng mas marami pong pagpipilian sa mga tao. Katulad ng mga kumpanya sa traditional na negosyo, ang healthy competition ay nagbubunsod ng innovation at mas maayos na serbisyo. Kaya imbis na matakot sa SWIFT, dapat daw nating makita ito bilang senyales na umuunlad ang buong financial ecosystem. Sa market impact, ang pagtaas po ng kompetisyon ay nagpapabilis ng innovation na maaring magbunga ng mas maraming partnerships at pagtaas ng adoption ng XRP sa mga bangko. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi niya tungkol sa liderato ng Ripple? Sabi rito ay he pointed to XRP's leadership as a testament to its resilience, highlighting Ripple's executive team including Brad Garlinghouse, Stuart Alderoty, and David Schwartz. He described them as disciplined and composed figures who have navigated regulatory challenges without deviation. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po kay Coach JV, isa sa mga dahilan kung bakit matatag si XRP ay ang kanyang matibay na liderato. Binanggit niya sina Ginoong Brad Garlinghouse, Stuart Alderoty at David Schwartz bilang mga disiplinado at kalmadong leader na hindi natitinag kahit sa gitna ng SEC lawsuit. Ipinakita nila na matatag ang direksyon ng Ripple kahit sa mahirap na panahon. Kaya sa market impact, dahil po dito tumataas muli ang tiwala ng institutional investors kay Ripple at posibleng magresulta po ito sa mas maraming partnership deals ngayong nalalapit na taong 2026. Ngayon ay paano naman po nagkakaiba si SWIFT at si XRP sa technical na aspeto? Yan, ang sabi po rito ay a key point in his explanation was the functional difference between SWIFT and XRP. SWIFT, he said, is primarily a messaging system that does not move actual value. XRP, however, is designed to bridge and transfer value in real time. Yan, dito ay nilinaw po ni Coach JV na ang SWIFT ay isa pong messaging system lamang na nag-aabot ng impormasyon sa pagitan ng mga bangko. Hindi po ito aktwal na nagpapadala ng pera. Samantalang sa XRP ay isa pong digital asset na tunay
na tunay po na naglilipat ng value in real time. Dahil dito ay may natatanging kakayahan sa XRP na hindi kayang gayahin ng SWIFT kahit anong partnership pa ang gawin nito. Sa market impact, ang ganitong technical na kaibahan ay nagpapatibay sa position ng XRP bilang pangunahing tulay or bridge ng value transfer sa blockchain-based finance. Ngayon ay ano po ang kanyang personal na paninindigan bilang investor? At ang sabi naman po rito ay Coach JV concluded by reiterating his personal investment stance. He stated plainly that XRP remains his largest holding, followed by Bitcoin. He emphasized that his investment decisions are not driven by hype or social media commentary, but rather by discipline, logic, and consistent performance over time. Yan, ibig pong sabihin ay sa pagtatapos po ay sinabi ni Coach JV na si XRP pa rin ang kanyang pinakamalaking hawak or holdings na asset. Kasunod lamang ay si Bitcoin. Ipinaliwanag niyang hindi siya umaasa sa hype o social media post kundi sa disiplina at matibay na analysis. Para sa kanya, ang tunay na halaga ay nasa mga kumpanyang may matatag na direksyon at malinaw na layunin sa pag-transform ng global system. Sa market impact, ang ganito pong pahayag mula sa isang kilalang coach ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga retail traders at maaari pong magdulot ng renewed buying pressure sa presyo ng XRP. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay makikita po natin na hindi simpleng usapin ang relasyon ng SWIFT at si XRP. Ang pahayag po ni Coach JV ay nagpapakita ng malinaw na katotohanan na pareho silang may lugar sa modernong global finance. Si SWIFT ay may matagal ng network habang si XRP ay may teknolohiya ng hinaharap. Kapag pinagsama po ang dalawa, mas mabilis at mas mura ang transaction sa buong mundo. Para po sa atin bilang mga traders, ang pinakamalaga ay hindi po tayo dapat matakot sa pagbabago. Ang mga kumpanyang tulad ni Ripple ay patuloy po na nagtatayo ng mga solusyon na magpapatibay sa hinaharap ng crypto. Kaya kung magpapatuloy po ang ganitong development, nananatiling malaki ang potensyal ng XRP na maging isa sa mga haligi ng digital finance. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.